Sa loob ng marangyang sala ng Hacienda Elizalde, tahimik ang paligid pero mainit ang tensyon. Ang marmol na sahig ay kasing lamig ng katahimikan sa pagitan ng mag-ina. Doña Cora Elizalde, ang matriarkang kilalang mataray at matibay ang prinsipyo. At ang anak niyang si Faith, modernong babae, matalino at palaban. Faith, anak, kailan ka ba naging suwail? Malamig pero matalim ang tinig ni Doña Cora habang nakatayo ito sa harap ng malaking painting ng kanilang yumaong patriarch. Umirap si Faith at nagkrus ng braso. Hindi ako suwail, ma. Gusto ko lang piliin kung sino ang pakakasalan ko. Hindi ko nga kilala yung Daniel na yan. Ni mukha niya hindi ko pa nakita. His billionaire Faith, mabait, matalino. May pangalan. Huwag kang maarte. Sagot ni Doña Cora. Sabay tayo mula sa kanyang antike na silya. Hindi mo kailangan ng love-love na yan. Love fades. Stability doesn't. Wow, how romantic. Faith shocked back with sarcasm. Ano to, buy one take one? Yaman kapalit ang buhay ko? Nagangat ang kilay si Doña Cora. You're turning 29 next month, iha. Ilang lalaki na ba ang dinaanan mo? Walang tumatagal. Hindi ka na bata. Gusto ko ng apo. Faith sighed, shoulders slumping slightly. So I should just throw myself at a stranger para lang magkaanak ka? No. Kaya nga binigyan kita ng choice. Sabay lapag ni Doña Cora ng isang envelope sa mesa. Kung ayaw mo sa kasal, fine. But give me a grandchild. You have 7 months. Huh? Wait. What? Buntis ka dapat bago matapos ang taon. Hindi ka na ikakasal. Wala ng Daniel. Pero kailangan ko ng apo. Kapalit ng kalayaan mo. Isang bata. Isang sperm. Tumiki mamatanda. Mas madali pa nga siguro to. Faith's mouth fell open. You can be serious, ma? I am. At kung kailangan kong bayaran ng sperm ng gwapong lalaki, then do it. Ako na ang bahala sa gastusin. Natigilan si Faith. Tinignan niya ang envelope. Sa loob, may dokumento. Terms and conditions. Talagang may kontrata pa? Para malinaw, ako ang sponsor. 1 bilyong piso ang kapalit. Kung mabuntis ka sa loob ng 7 buwan, mapupunta sa iyo ang trust fund na yon. You can live however you want. No marriage, no obligations. Napatawa si Faith. Wow, buntis para sa pera? Bakit hindi na lang ako magpa-sperm bank? Go ahead. Seryosong sagot ni Doña Cora. Pero gusto ko ng matinong lahi. Walang sablay. Ayoko magpalaki ng apo na hindi ko alam ang ugat. Ma, do you even hear yourself? Para kang casting director ng sperm donor. Tinapik ni Doña Cora ang mesa. You said you want your freedom. I'm giving you a way out. Hindi kita pipilitin magpakasal kay Daniel. Pero kailangan mo magdesisyon. Tahimik si Faith. Umupo siya sa couch. Parang biglang lumubog ang mundo. Faith. Lumambot ang boses ng ina. Hindi ito tungkol sa pera. Gusto ko lang maramdaman na may naiwan kami ng daddy mo bago siya namatay. Lahat ng kayamanan natin, para saan kung wala akong apo? Humugot ng malalim ng hininga si Faith. Paano kung hindi ako mabuntis? Hindi ganun kadali yun. You have the best doctors. Kung gusto mong mag-IVF, sige. Kung gusto mong mag-natural, bahala ka. Just don't waste time. Every month counts.
Faith looked up at her mother, studying her eyes. Nakita niya ang bakas ng pangungulila. Sa asawa, sa kinabukasan. Parang ngayon lang niya naramdaman na may pinanggagalingan pala ang pressure na ito. Ma, paano kung hindi ko kayanin? Dahan-dahang umupo si Doña Cora sa tabi niya. Kaya mo. Alam kong matapang ka. Pero minsan kailangan mong gumawa ng desisyon. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa pamilya. Kung tatanggapin ko to, pwede bang akong mamili kung kaninong sperm ang kukunin ko? Napangiti si Doña Cora. Siyempre, basta siguraduhin mong delikadad. Like a racehorse? Exactly. Healthy, intelligent, preferably guwapo. Ayokong pangit ang apo ko. Paint groaned. This is so messed up. You're free to say no. But the wedding is set for October. Kung hindi ka buntis by then, ikasal ako kay Daniel. Ma, blind wedding pa rin? Yes. Paige stood up, pacing. So it's either mabuntis ako from a random guy or ikasal ako sa bilyonaryong estrangero? Hindi random, iha. You choose. Kaya nga sabi ko gawin mong project ito. Make it worthwhile. Napahawak si Paige sa sentido. Diyos ko, paano ko sasabihin to sa friends ko? Hi guys, looking for a sperm donor. Gwapo sana at mataas ang IQ. Tumawa si Doña Cora. Basta, huwag ka magpo-post sa Facebook ha? Paige couldn't help but chuckle. Ma. Tumingin si Doña Cora sa anak. Mas seryoso ngayon. I'm only doing this kasi alam kong may pangarap ka rin. Ayokang i-push ka lang sa lalaking hindi mo mahal. But I need this, Faith. Gusto kong makita ang apo ko bago pa ako mawala. Biglang lumambot ang puso ni Faith. Napaupo siya muli. Okay, I'll do it. Nanlaki ang mata ni Doña Cora. Talaga? Pero may rules ako. Name them. Una, ako ang pipili. Pangalawa, walang interference from you. Pangatlo, kung sakaling hindi ko kayanin emotionally, you back off. Tumango si Doña Cora, halatang pinipigilan ng ngiti. Deal. Hindi pa ako sigurado kung IVF or natural, pero gusto ko munang pag-isipan to. Natural. Sabat ni Doña Cora. Mas mabilis at mas romantic. Ma! What? Ngiting aso ang matanda. Malay mo magustuhan mo pa yung donor. Hit two birds with one sperm. Faith burst into laughter. Kahit na mixed emotions ang nararamdaman niya. Wala siyang ideya kung saan siya magsisimula. Pero isa lang ang malinaw. May 7 buwan siyang hanapin ng lalaking papayag maging ama ng kanyang anak. Walang commitment, walang strings attached. Or so she thought. Pagkasarado ng pintuan ng kanyang silid, parang sumabog ang init ng ulo ni Faith. Inis, litong-lito, hindi niya alam kung maiiyak pa siya o isusumpa ang buong angkan nila. Ano to, ma? Netflix plot? Bulong niya sa sarili habang pabagsak na humiga sa kama. Tila umiikot pa ang ulo niya sa tindi ng usapan nila ni Doña Cora. Buntis o kasal, wala nang iba. Dahil hindi na niya kayang kimkimin pa ang inis, agad niyang dinampot ang cellphone at tinawagan ng matalik na kaibigan. Sagutin mo! Prenny! Bilisan mo! Ungol ni Faith habang marahang sinisipa ang comporter. At sa wakas, sumagot ang kabilang linya. Max! Masiglang bati ni Prenny. Oy, kamusta? Napaginipan kita kagabi. Ang sexy mo raw tapos may hawak kang... Ay, Prenny, tang ina mo. Putol agad ni Faith, halos mapamura sa frustration. Wala ako sa mood.
Kailangan kita ngayon. Biglang natahimik ang kabilang linya. Wait lang. Seryoso to? Tanong ni Prenny halatang nag-aalalang bigla. Oo, Prenny. Seryosong seryoso. Kasi guess what? Gusto kong ipa-blind wedding ni Mudra sa isang rich AF na lalaki na never ko pang nakita. Tapos pag tumanggi ako kailangan kong napahinto si Paige. Parang nahirapang lunukin ang sarili niyang salita. Kailangan kong mabuntis. Dead silence. Excuse me? Ano raw? Sigaw ni Freddy sa kabilang linya. Yes. As in mabuntis. Pagkaanak. Gusto raw ng apo ni Mama. At ayaw kong magpakasal. So either magka-boyfriend ako with benefits na papayag magpatamdan ako or magpa-IVF ako from some random donor. Putek, Tate! Totoo ba to? Hindi ka ba minumuri ng universe? Brenny, kung may kasamang banner, congratulations. Ikaw ang napiling contestant sa Pinoy Sperm Games. Baka mas nakakatawa pa. Sarkastikong sabi ni Pate at tumihaya sa kama. Hinahagod ang noo. Narinig ni Pate ang pagbuntong hininga ni Brenny. Anong klaseng sitcom ang buhay mo, girl? Paano kung hindi ka mabuntis in time? E di, ikakasal ako sa isang Daniel na hindi ko kilala. Maaaring bading, maaaring amoy mothballs, maaaring, ewan ko, serial killer. Teka, Daniel? Bilyonaryo raw? Yup, Mr. Billionaire. Para kaming nasa fanfic na may title na may rich husband, may accidental baby. Brenny burst out, laughing on the other end. Sorry. Hindi ako tumatawa sa problema mo. Tangina lang, Pate. This is insane. Ano plano mo? Tumayo si Pate mula sa kama at nagsimulang maglakad-lakad sa loob ng kwarto. Parang tiger na nakakulong. Hindi ko alam. Hindi ko pa alam kung magpa-IVF ako o maghanap ng willing participant sa proyekto ko. Proyekto? Ano to, thesis? Proyekto ko nga. Project Baby. Pero dapat premium ang donor. Ayaw ni Mama ng basta-basta. Gusto niyang magandang lahi. Yes ka, Lord! May qualifications pa? So kailangan gwapo, matalino, healthy? At preferably walang sabit. Walang dramatic life. Walang study battle in the future. Pate sat down sa dulo ng kama. Hinahaplos ang gilid ng leeg. Penny, I know it sounds ridiculous. Pero para siyang trap na hindi ko matakbuhan. Kung ayaw ko ng arranged marriage, kailangan ko tong gawin. Tahimik si Penny sandali bago nagsalita. Hindi mo kailangan magdesisyon agad, Pax. Pero kung pipili ka ng sperm donor, gusto mo ba ng kilala o stranger? Yan nga ang tanong ko sa sarili ko. Kasi kung kilala, baka magka-emotional attachment. Kapag stranger, baka mas madali. Pero ang weird din nun. Para akong mamimili ng laman sa menu. Pate laughed nervously. Kung gusto mo, gawa tayo na listahan. Suwestyon ni Penny. Top 5 prospects. Kilatisin natin isa-isa. Napaisip si Pate. Actually, hindi na masamang ideya yan. Si Nico, yung gym trainer mo dati? Hindi ko pa nga tinatanong kung single siya. Eh si Rafael, yung kaklase nating valedictorian sa college, matalino na, gwapo pa. Bading si Raf, remember? Oh right, sayang. Pate sighed and lay back down. Renny, paano kung wala akong mahanap? Girl, this is you we're talking about. You're smart, gorgeous, charming. Ikaw ang pipili. Trust me, may lalapit din. Eh paano?
Paano kung masyado na akong late? Baka magising na lang ako isang araw. Nakabelo na ako at may nakapilang ninong at ninang sa labas ng simbahan. O baka magising ka na lang may hawak ka ng pregnancy test at dalawang guhit yon. Tapos si donor biglang gusto kang pakasalan. Plot twist! Fate groaned and threw a pillow at the air. Penny, wag mo kong iniintriga ng love story. This is not a K-drama. Pwedeng-pwede, no? Title 1, billion pesos kapalit ng sperm. Pero puso niyang nakuha ko. Napangiti si Paige sa kabila ng bigat ng pakiramdam niya. Alam mo, salamat. Kasi kahit ganito kagulo ang buhay ko, lagi kang nandyan. Always backs. At kung kailangan mo ng tulong mamili ng sperm donor, magdadala ako ng clipboard at flashlight. Audition na to. Tumawa si Paige. Ngayon lang ulit ng buong buo. Project Baby, here we go. Habang hawak-hawak pa rin ang cellphone, tumingin siya sa kisame. Totoo nga, hindi niya pinangarap ang ganitong setup. Pero kung ito ang paraan para makawala sa kasal at makahanap ng panibagong direksyon, kakayanin niya. Ang hindi niya alam, sa unang kandidatong makikilala niya, hindi lang sperma maaaring ibigay, kundi pati puso niyang matagal ng sarado. Gabi na nang nagkita sina Pate at Penny sa isang sikat na bar sa BGC. Isang linggo na ang lumipas mula noong binigla siya ng ina niya ng ultimatum na either ikasal siya o mabuntis. Simula noon, parang hindi siya makatulog ng maayos. Kaya ngayong gabi, nagdesisyon silang lumabas ni Penny para kahit papaano ay makalayo sa stress. At baka kung swertuhin, makakita ng prospect. Ilang oras ka na naman magpapaganda. Sus ko, paganda ka na naman. Text ni Penny kanina. At hindi naman nagpahuli si Pate. Naka-black silk dress siya na may daring slit at backless design. Pinagkaguluhan siya pagkapasok pa lang sa bar. Ilang lalaki ang napalingon. Ilang babae na pairap. Sumunod agad si Penny. Naka-crop top at leather pants. Mukhang fierce pero ready sa chismis. Girl! Bulong ni Penny habang nakaupo sila sa high stool sa may bar. Kung ako lalaki, baka ako nalang mag-volunteer. Napangisi si Pate. Kung ikaw lalaki, papakasalan kita agad. Ikaw na. Ikaw pa? Dumating ang bartender, isang mestisong matangkad, naka-sleeves up, at may charming na ngiti. Good evening, ladies. What can I get you? Something strong? Sagot agad ni Pate. Yung kaya kong patulugan kahit pinabangungot ako. Penny laughed. Old-fashioned for her. Ako mojito lang. Bakit lang tayo ngayon? Habang inihahanda ang drinks nila, umikot ang mata ni Pate sa loob ng bar. Maingay, puno ng ilaw, halakhakan at masiglang musika. Pero sa utak niya, may listahan siya. Mental checklist ng mga katangiang hinaharap sa donor. Okay, time for the game. Biglang sabi ni Penny sabay lingon sa paligid. Target hunting na. Target talaga? Natawa si Pate. Siyempre, Project Baby, remember? Hindi to girls' night lang. May mission tayo. Fine. Game. Unang babala. No weirdos. Noted. Okay. 2 o'clock. Guy in polo. Naka-Rolex. May kausap na babae pero mukhang bored. Tumalikod si Pate para silipin. Pass. Mukhang sugar daddy. Baka may 4 ng anak sa Pampanga. Okay, next. 12 o'clock. Yung naka-white shirt na nakatayo sa tabi ng DJ booth. Pinagmasdan ni Pate. Matangkad, chinito, athletic ang build. May hawak na beer at nakangiti habang kausap ang barkada. Pwede. Sabi niya. Cute, no? Pero mukha ring playboy. Yun nga eh. Gusto ko ng lalaking maayos, responsable, someone na hindi ko kailangan takbuhan tuwing may check-up ako sa OB. Grabe ka! May background check agad? Siyempre, hindi pwedeng paisi-isi dito.
May future anak akong iniisip. Habang nag-uusap sila, may lumapit na lalaki sa tabi nila. Matangkad, maputi, may suot na blazer kahit nasa bar. Ay, pwede bang makiupo? Tanong nito, nakangiti. Nagkatinginan si Pete at Penny. Depends. Sagot ni Penny. Pwedeng bot? Sagot ng lalaki, confident. Tumikim si Pete. Name? Chino. Age? 32. Trabaho? Architect. Single? Oh. Pate raised her eyebrow. Ever been married? Nope. Kids? Wala. Nagkatinginan ulit sina Pate at Penny. Impressive. Bulog ni Penny. Last question. Ani Pate sabay tongga ng inumin. Gaano ka kadalas magpa-check ng health? Nagulat si Chino pero gumiti. Yearly. Bakit? Job interview ba to o medical exam? Something like that. Sagot ni Pate nakangisi. Alam mo, Pate? Bulong ni Penny. Kung willing tong si Kuya, jackpot na tayo. Chino chuckled. So, ano bang pinag-uusapan nyo? Parang seryoso. Girl stop lang. Palusot ni Penny. Mga requirements sa future partner. Interesting. Sabi ni Chino. If you're hiring, baka pwede ako mag-apply. Tumawa si Pate. Maganda yan. Kasi may opening kami para sa isang very specific na posisyon. Anong posisyon? Inosenteng tanong ni Chino. Nagkatinginan sina Pate at Penny. Halos mapasigaw sa tawa. Never mind. Sabi ni Pate, sabay tapik sa braso ni Chino. Too early for that. Pero, noted ka na. Dagdag ni Penny. Chino smiled. I'll take that as a maybe. Tumagal pa ang usapan nila ng ilang minuto. Puro light banter at tuksuhan. Pero sa isip ni Pate, bumabalik ang dilema niya. Hindi siya pwedeng basta-basta pumili. Hindi ito simpleng bling kailangan niyang pag-isipan ng bawat hakbang. Pag-alis si Chino para bumili ng drinks nila, lumapit si Penny kay Pate. Girl, let's be honest. Pwede na si Kuya. Gwapo, matalino, matino, healthy, at mukhang may sense. I know. Pero hindi ako sure kung ready akong sabihin sa isang lalaki na gusto ko lang siya para sa sperm niya. Sagot ni Pate. Paano kung siya pala yung destiny mo? Napakunot ang noo ni Pate. Buntis muna bago kilig? Ay baka buntis muna then kilig, then happily ever after. I mean, who knows? Napaisip si Pate. Lumingon siya kay Chino na ngayon ay abala sa counter. Hawak ang 2 baso ng inumin. Nakangiti pa rin ito. Parang wala lang. Hindi pa itong simula. Pero baka 100. 100 ito papunta sa kung saan. Makalipas ang ilang araw, tahimik na nakaupo si Pate sa harap ng salapin habang pinagmamasdan ng sarili. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang bawat eksenang naganap. Ang ultimatum ni Doña Cora, ang gabi sa bar kasama si Penny, at ang lalaking si Chino na halos pumasa sa kanyang mental checklist. Pero sa dulo, hindi niya kayang isugal ang ganitong klaseng desisyon sa isang taong halos hindi niya kilala. Kahit gaano ka-charming, kahit gaano ka-qualified, hindi niya maramdaman ang kapayapaan. Gusto niyang maging responsable. Gusto niyang pumili ng tamang paraan. Kahit pamukhang kakaiba. Kaya't isang umaga, nagayos siya ng sarili at nagtungo sa isang kilalang ospital sa Maynila. May plano na siya. Gusto niyang hanapin ang isang sperm donor. Officially, legal, malinis, confidential. Pero hindi lang siya basta-basta kukuha ng sperm sa bank. Gusto niyang makilala ang taong pagbibigyan niya ng ganoong karaming karapatan sa magiging anak niya. At higit sa lahat,
Kailangan niyang matiyak na hindi basta-basta madudurog ng ina niya ang planong ito. Pagdating sa ospital, dumiretso siya sa fertility department. Doon siya kinilala agad ng receptionist at inalok ng private consultation. Ma'am, may list po kami ng mga screen donors. Ani ng nurse habang pinapakita ang tablet. Pwede po kayong pumili based sa profile, IQ, height, profession, o kahit ethnic background. Tumango si Paige pero saglit lang niya itong tinignan. Hindi niya alam kung bakit pero parang hindi yun sapat. May mga walk-in donors ba kayo? Tanong niya. Nagulat ang nurse. Walk-in, ma'am? Yung nandito ngayon? Gusto ko ng real-time na assessment. Gusto kong makausap. Gusto kong maramdaman kung siya na. Medyo nagalangan ng nurse pero tinawagan ng supervisor. Ilang saglit pa, pinapasok siya sa isang mas private na lounge. Maya-maya pa pumasok ang isang doktor. Miss Elizalde, I'm Dr. Santos. Nabanggit ng staff na gusto mo makausap ang potential donor? Yes, kung pwede. Sagot niya. Nagkatinginan sila at tumango ang doktor. Actually, may isang aplikante ngayon. Medyo urgent daw ang pangangailangan niya ng pera pero pasok siya sa basic qualifications. 29 years old. Healthy. May medical clearance. Maganda ang genes. Tumango si Paige. Pwede ko ba siyang... Pwede ko ba siyang makausap ngayon? Kung okay po sa inyo, opo. At ilang minuto lang ang lumipas, bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki. Matangkad, moreno, linang katawan, maamo ang mukha, pero may bakas ng pag-aalala sa mga mata. Mukha itong nahihiya pero determinado. Hi. Bati ng lalaki. Ako po si Joaquin. Tinawag po nila ako kasi sabi niyo raw gusto niyong makausap ang donor. Tumango si Paige, pinigilan ng kaba. Umupo ka. Mahinahon niyang sabi. Umupo si Joaquin sa tapat niya. Tahimik silang nagkatinginan. Alam mo ba kung bakit kita gustong makausap? Tanong ni Paige. Hindi po eksakto pero sabi nila, gusto niyong kilalanin muna? Sagot ni Joaquin. Correct. Straight to the point tayo. Gusto ko ng sperm donor. Pero ayoko ng anonymous. Gusto kong makasiguro na kung sino man ang magiging biological father ng anak ko ay hindi adik, hindi kriminal, at higit sa lahat, hindi iiwanan basta ang responsibilidad kung sakasakaling kailanganin. Tahimik lang si Joaquin. Napayo ko saglit. Alam kong baka weird sa'yo to, pero ito ang kondisyon ko. Bibigyan kita ng 1 bilyong piso. Oo, 1 billion. Kapalit ng sperm mo. Napatingin bigla si Joaquin, gulat na gulat. 1 bilyon? Para lang doon? Tumango si Paige. Pero may isa pang kondisyon. Ano po? Kailangan mong sumama sa akin ng 2 buwan. Magpapretend tayo na boyfriend kita. Kailangan kang ipakilala kay Doña Cora. Ina ko, gusto niyang makita akong settled. Kung malaman niyang donor lang ang ginamit ko, babawiin niya ang mana ko. At baka pagpilitan pa akong ikasal sa ibang lalaki. Napakagatlabi si Joaquin. Miss, sobrang laki po ng halagang yan. Pero to be honest, naghahanap lang po talaga ako ng pambayad sa operasyon ng kapatid ko. Kung gagawin ko to, hindi po dahil sa pera lang, kundi dahil gusto kong makatulong din sa kapatid ko. Napangiti si Paige. Then, maybe we're both helping each other, di ba? Totoo po ba to? Hindi kayo nagbibiro? Tumingin siya diretso sa mata ni Joaquin. Kapag pumirma ka ng kontrata, legal lahat. May confidentiality clause, may medical support, at kung sakaling gusto mong walang koneksyon sa bata after, igagalang ko yun. Oo,
Pwede bang mag-isip ako ng isang araw? Tanong ni Joaquin. Halatang hindi pa rin makapaniwala. Sure, pero bukas, babalik ako dito. Gusto kong malaman ang sagot mo. Kasi hindi ako maghahanap ng iba. Pakiramdam ko, ikaw na yon. Tumayo si Pate at iniwan si Joaquin sa lounge. Habang naglalakad siya palabas ng ospital, ramdam niya ang kakaibang kabog sa dibdib. Hindi ito ang love story na pinangarap niya. Pero baka ito ang simula ng kwento na hindi niya inakalang kailangan niya. Kinabukasan, maaga pa lang ay bumalik na si Pete sa ospital. Naka-black blazer siya. Simple lang ang ayos pero kagalang-galang. Business mode ang dating niya. Pero sa loob-loob niya, may kunting kaba na hindi niya maintindihan kung bakit dahil ba sa kalokohang papasukin niya o sa lalaking kausap niya kahapon. Sa private lounge ng fertility department, naroon na si Joaquin. Nakapolo at maong, malinis ang gupit, halatang nagayos. Nang makita siya ni Pate, agad itong tumayo. Good morning, Miss Pate. Bati niya, may bahid ng kabang boses. Pate na lang. Sagot ng babae sabay upo sa tapat niya. So, nagdesisyon ka na ba? Tumango si Joaquin. Oo. Tatanggapin ko yung offer mo. Hindi sumagot si Pate agad. Pinagmasdan niya si Joaquin. Sinuri ang ekspresyon. Tila walang halong duda o panloloko. Decidido. Sigurado ka? Tanong niya. Oo. Dahil kailangan ko at gusto ko ring maging patas sa'yo. Hindi kita lulukuhin. Kapalit ng pera, ibibigay ko ang hinihingi mong sperm. Pero higit pa ron, seseryosohin ko yung 2 buwang kasama mo. Gagampanan ko ang role na gusto mo. Tumango si Pate, saka nilabas ang isang folder mula sa bag. Kontrakto. Nakadrap na ang mga terms. 1 billion pesos in 4 tranches. First payment, pagkatapos ng insemination. Second payment, pagkatapos ng unang buwan nating magkasama. Third payment, bago ang magpakilala kay Doña Cora. At last payment, kapag nakumpirma ang pagbubuntis. Pinuklat iyon ni Joaquin. Tahimik na binasa ang ilang bahagi. Nakasaad din dito na kung sakaling magbago ang isip mo at umatras bago ang insemination, wala kang makukuhang kahit piso. Dagdag ni Pate. Okay lang. Wala akong balak umatras. Good. May clause din dyan na kailangan mong samahan ako sa lahat ng family gatherings for 2 months. Hindi tayo pwedeng mabuking. Tumango lang si Joaquin. Isa pa, habang magkasama tayo, bawal ka makipag-date o makipagrelasyon sa iba. Kailangan kong mapaniwala ang nanay ko na seryoso ka sa akin. Nagtaas ng kilay si Joaquin. Ganon kahigpit? Ganon kahigpit ang nanay ko. Kapag may nahala tayong matanda, lagot ako. Baka bigla akong ikasal sa bilyonaryong hindi ko pa nakikita. Napangiti si Joaquin, pero hindi sa pangaasar, kundi sa pagkaliw. Okay, walang problema. Makikipagkunwaring boyfriend na to the next level. Gagampanan mo yan ng maayos? Promise. May acting background ka ba? Sa barangay stage play lang dati. Natawa si Joaquin pero agad din naging seryoso. Pero, pero kapag para sa kapatid ko, kaya kong galingan. Muling tumango si Pate, saka inilabas ang isa pang dokumento. Medical waiver. Pirmahan mo rin to. Parang formal tayong makapag-proceed sa insemination sa loob ng linggo. Kasama dito, ang consent mo sa DNA storage, just in case kailangan ng medical reference sa future. Okay. Habang pumipirma si Joaquin, nakatitig lang si Pate sa kamay nito. Maayos ang sulat, malinis ang kuko, may disiplina. May tanong ako. Biglang sabi ni Joaquin matapos pumirma. Paano kung sakaling mabuo agad after ng 2 months? Wala na ba talaga akong connection sa bata? Hindi agad sumagot si Pate.
Saka siya tumingin sa mata ng lalaki. Depende, sagot niya sa dulo. Kung gugustuhin mong wala, igagalang ko yun. Pero kung sa tingin ko makabubuti sa bata ang presensya mo, hihilingin kong manatili ka. Hindi bilang ama, kundi bilang kaibigan ng pamilya. Tahimik si Joaquin. Wala kang obligasyon, pero gusto kong buksan ang pinto. Kung sakaling maging magaan ang loob natin sa isa't isa. Fair enough. Bulong ni Joaquin. Tumayo si Pate. Simulan na natin ang schedule natin. Babalik ako dito bukas para sa unang session. Tapos pagkatapos ng check-up, diretso tayo sa fitting ng couple clothes. Napakunot noo si Joaquin. Aha? Mag-a-out of town tayo next week. Reunion ng Villanueva clan. Kailangan convincing tayo. Wow, ganito pala kagrabe yung papasukin ko. Hindi kita tinulak dito. Pumayag ka. True, pero kung ganito ka demanding ka partner mo sa fake relationship, Ngumiti ito. paano pa kaya kung totohanin? Napatingin si Pete sa kanya. Mabilis ang tibok ng puso niya pero hindi niya ipinalata. Inirapan lang niya ito bago naglakad palayo. See you tomorrow, Joaquin. Wait, Tawag ni Joaquin habang palabas na si Pete. salamat ah. Hindi siya lumingon pero sagot niya. Walang anuman. Magkaibigan dahilan. Pero pareho tayong may kailangan gawin. Let's make this work. Naging maayos ang kanilang pag-uusap. Nag-uusap din sila sa chats, kaya naman nakilala nila ang isa't isa. At kontento na si Pete sa kung sino ang nakuha niya. Nakahilera ang mga damit sa isang exclusive boutique sa Greenbelt. Puro neutral colors, elegante, mahal at pang social na couple look. Nasa fitting area si Pete, nakaupo sa beige couch, habang hawak ang isang cup ng cappuccino. Inayos niya ang kwelyo ng blazer niya, pero hindi dahil sa init. Kanina pa siya iniirita ng kaunting kaba sa dibdib. Tumigil ang pag-scroll niya sa phone nang dumating si Joaquin. Naka-white button down at dark jeans ito. At kahit simple ang suot, napatingin si Pete ng ilang segundo. Clean cut, may disiplina ang tindig. Parang hindi siya yung lalaking kahapon na nagsabing desperado siya sa pera. Late ka ng 5 minuto. Sabi ni Pete kunwaring malamig ang tono. Sorry, no traffic. Sagot ni Joaquin. Naiilang pa rin akong maglakad sa mall ng ganito. Sanay ka naman sa atensyon, diba? Hindi sa ganitong klaseng atensyon. Pangkasalang peg ng mga damit dito. Exactly. Sagot ni Pete, sabay abot ng hanger na may hawak na cream suit. Isusukat mo to. Tingnan natin kung convincing kang future asawa. Napahilig si Joaquin pero kinuha ang hanger. Okay, pero pag tinawanan ako ng sales ready, uuwi na ako. Tinuro ni Pete ang dressing room. Doon, bilisan mo. Pagkapasok ni Joaquin sa loob, narinig ni Pete ang konting ingin ng zipper at hanger. Hindi niya maiwasang mapangiti nang marinig niyang nagmumura ito ng mahina. Ayos ka lang dyan? Sigaw niya. Paano ba isusuot tong makuntob na bagay na to? Parang costume ng groom sa telenovela. Tumawa si Pete at hindi niya napigilang sumilip ng bahagya sa pinto. Gusto mong tulungan kita? Biro niya. Pwede ba? Nahihirapan ako sa cufflinks. Lumapit siya. Pinuksan ang pinto ng kaunti at pinatuloy ang sarili. Pagpasok niya bahagyang napahinto siya. Nakatayo si Joaquin sa harap ng salamin. Kalahating nakasuot ang coat, naka-unbutton pa ang shirt. Hindi siya handa sa nakita. Ang ibig ko sabihin, tulungan mo lang akong isuot to. Hindi titigan ako. Gusto mong humatras na ako? Sagot ni Pete. Agad na sineryoso ang mukha at nilapitan siya. Habang inaayos niya ang cufflinks, tahimik si Joaquin. Ilang segundo ng katahimikan hanggang sa magsalita ito. Napapaisip ako kung bakit ko ginagawa to. Gusto mong umatras? Hindi, curious lang ako. Mayaman ka, maganda, matalino ka. Bakit mo kailangang umabot sa ganito? Magbayad ng 1 bilyon para mabuntis?
Suminghap si Pate, hinigpitan ng pagkakatupi ng manggas niya. Dahil wala akong panahon sa drama. Ayokong umasa sa lalaking hindi sigurado. At ayokong ipilit ang sarili ko sa kasal na ayoko. Simple lang. Gusto kong magkaanak pero sa sariling kondisyon ko. May kilala akong ganyan dati. Bulong ni Joaquin. Matalino. Palaban. Independent. Girlfriend mo? Tanong ni Pate. Nanay ko. Tahimik si Pate. Maya-maya'y natapos na niya ang couplings at inayos ang kwelyo ng coat nito. Yan. Paki sa'yo. Sabi niya. Pero ayusin mo yung postura mo. Di ka pwedeng mukhang ginapang lang. Napangiti si Joaquin. Kahit kinapang talaga ako. Hindi yan dapat talata. Huwag mong sayangin ang mukha mo. So may pag-asa pala tong mukha ko. Don't push it. Sagot niya pero may munting ngiti sa labi. Lumabas silang dalawa sa dressing area at agad silang tinutukan ng sales associate ng ngitinging abot tenga. Grabe! Bagay na bagay kayo. Puri nito. Napaka-power couple vibes. Nagkatinginan sina Pate at Joaquin at sa unang pagkakataon pareho nilang hindi alam kung anong isasagot. Nginitian ni Pate ang sales lady. Oo nga eh. First meeting lang to. May mas enggrande pa kaming susukatin next week. Pagkatapos ng meeting, naglakad sila palabas ng boutique. Parehong tahimik hanggang sa si Joaquin ang una nagsalita. Hindi ko inakalang ganito pala kahirap magpag-up. Hindi pa yan. Wala pa tayo sa reunion. Anong gagawin ko ron? Magpaka-sweet, magkwento ng kunwaring love story natin. At sa bawat tanong ng lola o nanay ko, dapat kilala mo ko. Challenge accepted. Naglakad silang dalawa patungo sa parking. Habang naglalakad, pareho silang tahimik. Hindi komportable pero hindi rin awkward. Parang isang bagay na unti-unti nilang pinaparamdam sa isa't isa na kahit peke ang simula, may konting parte sa kanila na nagsisimulang hindi na makapagsinungaling sa nararamdaman. Pagdating sa kotse ni Pate, huminto si Joaquin. Salamat Sabi nito. At saka, kung sakaling magtagal to, sana, kayanin mo kong kasama. Tumango lang si Pate. Hindi ako madaling mag-give up. Basta gawin mo ang parte mo. Sige, bukas ulit. Bukas, medical appointment natin. Sama ka. Nagkatinginan sila. Wala nagsalita pa pero sa mata nila may simula ng hindi nila kayang lagyan ng presyo. Ilang linggo ang lumipas nagkakilanlan ng dalawa at unti-unting gumaan ang loob ni Pate kay Joaquin. At si Joaquin ay napapangiti ng palihim habang nakikita si Pate at kapag nagkakasama sila. Kinagabihan, ang ilaw sa kusina ang tanging ilaw sa buong bahay. Bukas ang sliding door at patungong balcony. Kaya't pumapasok ang malamig na hangin. Nasa hapag si Pate, nakasuot lang ng oversized shirt habang iniikot ang kutsara sa tasa ng tsaa. Si Joaquin naman ay abalang naguhugas sa mga pinggan sa lababo. Nakasando at shorts lang. Wala sa usapan na dito siya matutulog. Pero nang tanongin ni Pate kung gusto na ba niyang umalis, ang sagot nito ay isang simpleng, Okay lang ba kung dito muna ako? walang tanong, tumango lang si Pate. Okay ka lang? Tanong ni Joaquin habang pinupunasan ng kamay sa tuwalya. Tumango si Pate. Hindi ko inakala na aabot tayo dito. Sa bahay mo? Sa arrangement na to. Sa idea na may anak tayong darating. Umupo si Joaquin sa tabi niya. Hindi niya sinubukang gawing magaan ang usapan. Tahimik lang siya nakinig. Hindi ko talaga gusto ang plano ni Mama. Kaya ginawa ko to. Pero ngayon na, andito na tayo. Natatakot ako. Wait, Tawag ni Joaquin marahang tinapik ang likod ng kamay ng babae. walang kasalanan na magiging anak natin sa lahat ng ito. Gusto ko lang siguraduhin mong kahit anong mangyari, hindi ko kayo hiiwan. Tumingin si Pate sa kanya. Pero paano kung magbago ang isip mo? Di paalala mo ulit sa akin kung bakit kita pinili.
Pinili mo ko dahil sa pera. Sabi ni Faith, may halong biro pero may pait. Faith, Mahinang sabi niya. nagsimula sa pera, oo. Pero hindi pera ang dahilan kung bakit ako nandito pa rin. Napatingin siya sa lalaki. Tahimik, mapanatag ang tingin, pero may bahagyang kirot. Bakit ka nga pa nandito pa? Tanong ni Faith. Hindi agad sumagot si Joaquin. Dahan-dahang tumayo at lumapit sa likod ni Faith. Inabot ang tasa ng tsaa at iniligay sa counter. Humawak siya sa balikat ng babae. Marahang pinaharap ito sa kanya. Dahil gusto kong makasama ka, Faith. Hindi lang dahil may magiging anak tayo. Hindi lang dahil sa usapan natin. Pero dahil nararamdaman ko, unti-unti, may halaga ka sa buhay ko. Hindi siya makagalaw. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung matatakot pa siya o matutunaw. Joaquin? Bulong niya pero hindi na niya natapos. Dahil sa isang iglap, dahan-dahang inilapit ni Joaquin ang mukha niya. Hindi agresibo, hindi mapilit. Isang tanong lang ang laman ng mga mata nito. Pwede ba? At si Faith, sa halip na umatras, ay pumikit at tinanggap ang halik na iyon. Mainit, mabagal, puno ng pag-aalangan sa simula, pero unti-unting naging mas malalim, mas totoo. Nahulog ang kamay ni Faith sa dibdib ng lalaki habang ang isa'y pumupulupot sa batok nito. Habang humihigpit ang yaka, dahan-dahang umatras si Faith pabalik sa kanyang kwarto. At parang nagkakaintindihan sila, kahit walang salita. Sumunod si Joaquin. Hindi bumibitaw sa kanya. Pumasok sila sa silid, tahimik, habang ang tanging maririnig ay ang kabog ng kanilang mga dibdib. Tumigil sila sa gilid ng kama. Hinawakan ni Joaquin ang pisngi niya. Marahang hinagod ang lalim ng mata. Sure ka ba? Tumango si Faith, marahan. I want this. I want you. At doon, tinanggal ni Joaquin ang pagitan sa kanilang dalawa. Sa bawat halik, bawat haplos, may kaba, pero may alab. Walang pagmamadali. Parang sinasariwa ang bawat segundo na parang ito na ang una at huling pagkakataon. Hinayaan nilang bumalot ang init ng gabi sa kanila. Bawat ungol, bawat halakhak, bawat paghinga ay naghalo sa pagitan ng mga halik at haplos. Wala nang usapang kontrata. Wala nang kondisyon. Sila na lang dalawa. Hanggang sa mapagod sila, magkatabing nakahiga, at marahang bumalik ang katahimikan sa silid. Hindi ko alam na ganito ka. Nahihiyang nakatalikod si Faith. Ganito ka? Paano? Tanong ni Joaquin, yakap siya mula sa likod. Malambing. Bakit? Akala mo ba rough ako? Sabay tawa. Medyo. Nagpanggap lang ako. Gusto ko lang kasi makuha ang 1 bilyon. Biro niya. Loko ka? Sabay kurot ni Faith sa hita nito. Tahimik ulit. Hanggang sa marinig niya ang mahina at seryosong tinig ni Joaquin. Hindi ko kailangan ng bilyon para panindigan ka. Napapikit si Faith. Hindi niya inaasahang may maririnig siyang ganito. Mula sa lalaking dapat ay pansamantala lang sa buhay niya. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban na to. Na may kasama siyang tunay na handang sumalo sa kanya. Wala man silang titulong magkasintahan o mag-asawa. Pero sa gabing yon, para silang dalawang taong nakaharap ng tahanan sa isa't isa. Kinabukasan, sumisilip na ang araw sa salamin ng bintana nang magising si Faith. Naramdaman niya agad ang mainit na bisig na nakayakap sa bewang niya. Tila natural na lang ang posisyon nila. Parang matagal na silang ganito. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Napakapit siya sa bedsheet habang nakatingin sa kisame.
Pinakikiramdaman kung gising na ba si Joaquin. Good morning. Sabay bulong ng lalaking nasa likod niya. Pate almost jumped. Gising ka na pala. Matagal na. Gusto ko lang marinig kung paano ka mag-good morning. Nakangiti ang tono niya. Pate turned to face him at saka lang niya napansin wala pa rin silang saplot. Bigla siyang tinakpan ng kumot. Pero si Joaquin ay parang sanay na sanay. Nakangiti lang habang nakahiga. Huwag kang ngumiti ng ganyan. Sabay irap niya pero hindi mapigilang mapangiti. Bakit? Nakakakiliti? Hindi. Nakakainis. Pero kinilig ka. Napakagatlabi si Joaquin. Sabay dahan-dahang hinagod ang buhok niya. Pate? Nagiba ang timpla ng mukha ni Joaquin mula sa biro naging seryoso. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin na nangyari kagabi sa'yo. Sa atin. Pero sa akin, hindi lang yun basta-basta. Hindi siya agad nakasagot. Tumingin lang siya kay Joaquin. Tila hinihintay kung ano pa ang sasabihin nito. Gusto kong panindigan to. Gusto kong makilala mo pa ako. Hindi lang dahil sana, kundi dahil sa akin. Sa atin. Hindi alam ni Pate kung matutuwa pa siya o matatakot. Hindi niya ugaling mabilis magtiwala. Lalo na sa mga lalaki ngayon lang niya nakasama ng ganito kalapit. Pero iba si Joaquin. Hindi niya maintindihan kung bakit. Bigla siyang tumayo. Magluluto ako ng almusal. Okay, pero Pete, Oh, ang ganda mo kahit bagong gising ka. namula si Pate at hindi nakaimik. Sa kusina nagpalit na si Pate ng robe habang si Joaquin naman ay abala sa pagprito ng itlog at hotdog. Ang amoy ng bawang at mantika ay naghalo sa amoy ng umaga. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Pate ang katahimikan ng bahay na hindi nakakatakot, kundi nakakagaan. Sanay ka talaga sa ganito? Tanong ni Pate habang nakaupo sa counter. Pinagmamasdan si Joaquin. Hindi. First time kong magluto para sa babaeng gusto ko. Pate snorted. Ang cheesy. Pero totoo. Tahimik siya sandali. Ano ba talaga ang background mo, Joaquin? Anong trabaho mo? Saan ka lumaki? Ilan na nabigyan mo ng sperm? Uy, grabe yung huling tanong. Tumawa si Joaquin. Curious lang. Hindi kita kilala, remember? Lumapit si Joaquin, may hawak na plato ng almusal. Gusto mo ng long answer o short and sweet? Short muna. Lumaki akong probinsyano. Nagtrabaho bilang utility staff sa ospital. Nawala ng nanay, nagkautang, kailangan ng malaking pera. Kaya yun, nag-volunteer. At ngayon, tanong ni Pate. Ngayon, gusto kong magsimula ulit. Maayos. Sa tamang dahilan. Pate looked at him, her gaze opening. Even if it means pretending to be my boyfriend in front of Doña Cora. Pretending? Ngumiti si Joaquin. Ang hirap magpanggap kapag totoo na pala. Napayuko si Pate pero bago pa siya makapagsalita, nilagay ni Joaquin ang kutsara sa harap niya. Kain ka na. Hindi ko alam kung pasado sa taste mo, pero subukan mo. Pate took a bite. Okay din magluto ha. Mas better pa to sa mga chef na niligawan ako noon. Niligawan ka ng chef? Isa pero boring. Boring? Ako. Titingnan ko muna after ng 2 buwan. Pabirong sagot niya. Pero halatang unti-unting natutunaw na ang pader niya. Pagkatapos ng almusal, nasa sala na sila. Pareho nang nakaayos at nakaupo sa sopa. Nakabukas ang laptop ni Pate habang pinapakita kay Joaquin ang profile ni Doña Cora. Yan ang mama ko. CEO. Ex-beauty queen. Control freak. Cute pala siya ng bata. Sabi ni Joaquin habang tinitingnan ang lumang litrato. Ay, cute pero mataray. At mapili sa lalaki. Kaya kailangan mong galingan. Gusto mong mag-practice tayo?
Tanong ni Joaquin, nagpapakasakali. Practice? Roleplay. Ako si Joaquin, boyfriend mo. Sasagutin ko ang mga tanong niya. Tingnan natin kung pasado ako. Ay, fine, go. Umayos si Joaquin ng upo. Good evening po, Doña Cora. Ako po si Joaquin, boyfriend ni Faith. What are your intentions with my daughter? Faith asked in a mataray voice. Gusto ko pong alagaan si Faith. Supportahan siya sa lahat ng bagay at mahalin siya. Kung papayag siya. Tumingin si Faith sa kanya. Totoo ang pagkakasabi. Walang biro. Nagpatuloy siya. At kahit hindi niyo ako aprobahan ngayon, gagawin ko pa rin yon. Dahil hindi ko kailangan maging perpekto para sa inyo. Kailangan ko lang ipakita kay Faith na totoo ako. Faint flick. Natahimik siya. Anong score ko? Tanong ni Joaquin. 9 out of 10. Sagot ni Faith, pilit tinatago ang pamumula. Bakit may -1? Hindi mo sinabi na may trabaho kang stable. Magagalit yun. Baka pwede kang maging boss ko. Pag-isipan natin yan. Sagot ni Faith. Tahimik sila sandali. Tanging mahinang music lang mula sa speaker ang maririnig. Hanggang sa tumingin si Faith sa kanya. Seryoso na ang tono. Joaquin, sure ka ba talaga sa gagawin natin? Sa pagsama mo sa plano kong to? Tumango si Joaquin. Hindi lang to sa plano mo, Faith. Nandito na rin ako. Kalahati na ako ng kwentong to. Gusto kong tapusin to kasama ka. At sa simpleng linyang iyon, naramdaman ni Faith ang kauna-unahang ginhawa sa dibdib. Hindi niya alam kung saan hahantong ang lahat. Ilang linggo ang lumipas, naging masaya silang dalawa. Maalaga si Joaquin kay Faith, kaya naguguluhan na ang puso ni Faith. Iba na ang nararamdaman niya para kay Joaquin. Pero natatakot pa rin talaga siya. Pero kahit ganon, matyaga si Joaquin sa kanya. Hindi na inaasahan na mangyayari ito agad. Faith stared blankly at the 2 red lines on the test kit. Habang kinukuyom ang gilid ng marble counter sa banyo. Sa dami ng iniisip niyang maaaring mangyari. Complications, delays, hindi pagtanggap ng katawan niya. Hindi na inakalang sa unang buwan pa lang ay magiging positibo na agad ang resulta. Positive. Pregnant. Pinilit niyang kontrolin ng emosyon. Pero habang tinitignan niya ang test kit, parang may rumaragasang mainit sa dibdib niya. Hindi niya alam kung saya ba iyon, takot o kaba, o baka lahat. Napaupo siya sa gilid ng kama. Kinuha niya ang telepono. Ang unang na-dial niya ay si Joaquin. Hello? Boses ng lalaki medyo paos. Parang bagong gising. Pwede ka bang pumunta na ngayon dito? Mahinang tanong niya. Bakit? Ano nangyari? Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Joaquin sa kabilang linya. Narinig niya ang kaba sa boses ni Faith. Hindi ito tumatawag ng ganon kung walang seryosong dahilan. Basta, pumunta ka please. Sagot ni Faith, pilit na pinipigilan ng panginginig ng boses. Hindi na siya nagtanong pa. Wala pang 30 minutos, nasa tapat na siya ng pinto ng kondo ni Faith. Basa pa ang buhok niya sa pagmamadali. Halatang hindi na nagpalit mula sa trabaho. Nanginginig ang kamay niya kumatok. Pagbukas ng pinto, agad siyang lumapit. Faith, Usal niya habang hinahawakan ng magkabilang braso ni Faith. ano bang nangyari? May masama ba? May nang-istorbo ba sa'yo? Sabihin mo sa akin. Hindi siya makatingin sa mga mata nito. Hindi niya alam kung paano uumpisahan. Kaya tahimik niyang iniabot ang maliit na bagay na kanina pa niya hawak. Isang pregnancy test. Napakunot ang noon ni Joaquin habang tinitingnan ito. Kinuha niya iyon at sandaling tiningnan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Faith. Positive. Halos pabulong niyang sabi. Buntis ako. Saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila. Parang huminto ang mundo sa ilang segundo. Pinagbasa ni Faith ang mukha ni Joaquin. Hinahanap kung may takot,
kaba, galit o kahit anong negatibong emosyon. Pero hindi yun ang lumabas sa bibig ni Joaquin. Bigla siyang napayuko, marahang huminga ng malalim. At saka dahan-dahang niyakap si Faith. Mahigpit parang takot na mawala ito. Congrats sa atin. Bulong niya sa tenga nito. Nagulat si Faith. Ha? Hindi ka galit? Bakit ako magagalit? Sagot niya habang nakayakap pa rin. Baby natin yan, di ba? Akala ko, matatakot ka. Akala ko, aalis ka. Wala nang masasaya pa sa balitang to. Magiging tatay ako. Napaiyak si Faith sa tuwa. Ngayon lang siya nakahinga ng maluwag. Tinanggap ni Joaquin ang sitwasyon kahit hindi planado. Hindi kita iiwan. Nandito ako sa bawat takbang. Pangako niya kay Faith habang yakap-yakap ito. Ramdam nila ang kaba at excitement. Pero mas nangingibabaw ang saya at pagmamahal. May mga biruan pa na baka si Joaquin pang himatayin sa panganganak. Lumalim ang relasyon nila. Hindi na lang ito tungkol sa baby, kundi sa pagmamahalan nilang unti-unting nabubuo. Isang gabi habang nasa veranda, tanong ni Faith, naalala mo ba nung una tayo nagkita? Sumagot si Joaquin. Kahit ulitin pa natin yun ng ilang beses, tatanggapin ko pa rin. Kasi ang nakuha ko, hindi lang anak, kundi ikaw. Pero nabasag ang katahimikan ng ipakilala ni Faith si Joaquin sa mama niyang si Doña Cora. Napamulagat ito at tinawag siyang Daniel. Nagulat si Faith. Totoong pangalan pala ni Joaquin ay Daniel Joaquin Villarreal. Ang lalaking gustong ipakasal sa kanya ni Doña Cora noon. Niloko mo ko? Sabi ni Faith habang nanginginig ang boses. Ipinaliwanag ni Daniel na totoo ang naramdaman niya kahit nagsimula ito sa plano. Hindi ko intensyong saktan ka, pero minahal kita bilang ikaw. Hindi lang bilang parte ng plano. Pero si Faith ay tuluyang nasaktan. Umalis siya sa silid. Dala ang galit at pagkadurog. Ilang araw siya nagkulong. Pinipilit limutin ang sakit. Pero kahit pilit niyang galitin ang sarili, hindi niya maiwasang hanapin si Joaquin. Sa wakas, dumating ito at humarap sa kanya muli. Hindi ko inaasahang patawarin mo ko agad. Pero araw-araw ako maghihintay. Dahil pinili kita. Hindi bilang Daniel, kundi bilang Joaquin. Tahimik si Faith pero hindi na siya tumalikod. Ayoko ng grand promises. Ayoko ng fake na pangalan. Bulong niya. Hawak ang kamay ni Joaquin, sabay nitong sabi. Daniel ang pangalan ko, pero si Joaquin ang taong minahal ka. At pareho kaming mahal ka. At sa katahimikan, unti-unti na ring nahulog muli ang puso ni Faith. Ilang linggo, patapos ang pagbabalikan nila, makikitang masaya at relax si Faith habang nakahilata sa sopa. May hawak na mango float, gawa ni Joaquin. Kapansin-pansin na ang baby bump niya at halatang pinaalagaan siya ng lalaki. Okay ka lang? Tanong ni Joaquin, puno ng lambing. Okay lang. Medyo napagod sa check-up pero masaya ako. Sagot ni Faith. Saan banda? Tukso ni Joaquin. Mga 80% sa mango float. Biro niya sabay halik ng lalaki sa noo niya. Dumating ang araw ng engranding sorpresa ni Joaquin. Akala ni Faith ay simpleng check-up lang. Pero dinala siya nito sa isang private botanical garden sa Tagaytay. Pagbaba ng sasakyan, sinalubong sila ng mga violinist na tumutugtog ng Can't Help Falling in Love. Wait, what is this? Gulat na tanong ni Faith. Hindi sumagot si Joaquin. Bagkos inilalayan siya nito papasok hanggang sa harap ng isang setup na pang-proposal. Lumuhod si Joaquin at inamin ang lahat. Ang kanyang tunay na pagkatao at kung paanong nagsimula sa isang transaksyon ang lahat. Pero, hindi ko inaasahan na mahuhulog ako sa iyo. Wika niya. Tumulo ang luha ni Faith. And this is unfair?
Buntis ako at iyakin ngayon. Biro niya habang humahagulgol. Yes, Joaquin. Yes. 1,000 times yes. Sagot niya habang tumitili sa tuwa si Prenny at niyakap siya ng ina niyang si Doña Cora. Kinagabihan, habang nagpapahinga sa balcony, nagka-heart-to-heart talk sila. Kung may nagsabi sa akin noon, namamahalin ko ang lalaking inalok ko ng 1 bilyon para sa sperm, tatawanan ko sila. Tawa ni Faith, pero seryoso ang sumunod niyang pangasalita. Nagpapasalamat siya sa pag-ibig ni Joaquin, kahit komplikado ang simula. Ibinigay mo sa akin ang pinaka-importanting bagay. Ikaw, Sagot ng lalaki. Ilang buwan ang lumipas, ginanap ang kasal nila sa isang white sand beach resort. Suot ni Faith ang isang eleganteng gown, habang proud na pinapakita ang kanyang baby bump. Hindi ko inakalang si Joaquin pala ang lalaking tinutukoy ko mula sa simula. Natatawang, sabi ni Doña Cora. Sa kabilang banda, si Joaquin ay punong-puno ng emosyon habang naghihintay sa altar. the moment she chose me, I knew I'd marry her every day if I could. Aniya. Sa harap ng altar, palitan sila ng wedding vows na puno ng tawa, iyak at pagmamahalan. Hindi lang 1 bilyon ang kapalit, kundi isang buong buhay na ikaw ang laman. Wika ni Joaquin. Hindi kita pinili dahil sa katawan mo. Pero, bonus yun. Biro ni Faith. Sa halakhakan ng mga bisita, nagpalitan sila ng singsing. At sa halik na yon, tinuldukan nila ang kasunduan at sinimulan ng habang buhay na pagmamahalan. 1 year later, mainit ang hapon. May baby stroller na sa gilid ng terrace ng beach house nila. At isang batang lalaki ang tulog habang may maliit na sombrero sa noo. Sa tabi nito, si Faith at Daniel ay nakaupo sa duyan, nakayakap sa isa't isa. Hindi ko pa rin makalimutan yung tanong mo noon. Ani Faith habang sumisip-sip ng buko juice. Alin? Sabi ni Joaquin. Kung pwede kang bayaran ng 1 bilyon kapalit ang sperm. Tumawa si Joaquin. Best investment ever. Dahil kumita ka ng baby? Dahil nahanap ko ang babaeng gusto kong alokin ng puso ko, hindi ng presyo ko. Nagkatitigan sila. Sabay halik. Sa likod nila, isang kahol ng aso. May dumarating na bagong bisita. Si Penny. May bit-bit na cupcakes at bagong chismis. Hi! Mag-asawa! May chika ako! Sigaw niya. Gusto mo bang sundan na si baby? Faith rolled her eyes. Daniel smirked. Teka, Faith. Sabi ni Joaquin. Humarap ulit sa kanya. May tanong ulit ako. Napakunot ang noon ni Faith. Ano na naman? Another surprise? Hindi. Ngumiti siya. Pero baka mas mabigat pa sa unang tanong ko. Shit. Handa ka na bang magka-baby ulit? Faith pause. At pagkatapos ng isang mahabang titig. Oh, pero this time, libre na. Nagkatawanan sila at wala silang masasabi, kundi sobrang saya ng kanilang mga nararamdaman. Dahil sa wakas, sila din palang magkakatuluyan. Talagang plinano ng tadhana.